So, ayan po, magandang araw sa inyong lahat mga madam sir, mga boss. At another property po ulit ang ibablog po namin. At andito naman po kami sa bayan po ng Umingan, Pangasinan naman po ngayon. Ayan, nabubulol tuloy ako. So, ayan, konti kasi yung tulog natin dahil may mga tinapos tayong mga video na inedit kagabi. So, itong property na ipapakita po namin sa inyo sa araw na ito, ito naman po ay 8,000 square meter po more or less. Ayon po kay nanay at ni tatay ang aming source sa property po na ito. At ito nga po ay mango farm po siya. Meron siyang 14 na mangga at meron po itong nabubukid. Siguro estimate ko sa nabubukid na sa mga 6,000, mga 5,000 6,000 square meter yung nabubukid. So, simula po doon. Ayan, gumanyan po yan. Ang parang shape po niya, parang square po yung shape. Pero may mga kanto-kanto naman po siya. At simula nga po doon, nakaalong farm to market road po ito. Ito po yung way na papunta po sa Barangay 70 Road. Ito naman po yung way na papunta rin po sa Barangay 70 Road. Bali, dalawa yung kanyang kalsada na pwede mong pasukan at labasan. So, unahin natin dito sa part na ito, yung kanyang kalsada dito. So, rough road. Siguro mga nasa mga kalating kilometro ang rough road dito. Tapos meron ng barangay road o farm to market road doon na sementado papunta sa National Highway o Pangasinan Nueva Ecija Road o papuntang Isabela, Muñoz, San Jose, Lupao. Yun po yung road na yun. Tapos dyan na po yung power line dahil dun sa bahay po na yun ay nabili po nila at ngayon po ay may nakabili na dyan at meron ng power line dyan. Andun lang po yung power line, mga ilang metro lang ang layo po niya sa dito sa property. So rough road po ang aking sinasuggest na sasakyan kung sakasakaling mag site viewing po kayo ay yung mataas po yung pang ilalim sana. Mga 4x4, ganun 4x2. Ayan, mga mataas yung pang ilalim po. At maluwang yung kanyang mahaba yung kanyang frontage na sa mga 100 meters po siguro yung kanyang entrada. At kita nyo po na bato-bato po yung kanyang kalsada. May mga bato-bato. So dito rin po ay papunta rin po ito sa provincial road naman po ito eh. May provincial road po dyan na papunta rin po sa National Highway. So dito sa part na to meron tayong mountain view. Kitang-kita dito yung Mount Amurong. Ayan, at dito nga po ay nag-grader na po. Nag-grader po yung kalsada dito, inayos po nila. Dati kasi mataas to eh, may mahirap na daan dito, pero ngayon inayos na po nila. At may mga kabahayan na rin po sa part na yan. At ito nga po yung kanyang nabubukid. Ito po. Masukal nga lang po yung mata mo, pero mayroon pong nabubukid dyan. Sa akin po ay meron silang talam ng palay dito, o bukid. At lumalabas na yung kanyang butil, siguro na sa mga 2 months nang mahigit po itong palay na ito. So ang source of water po nila dito, deep well, power line, yun nga po sabi ko kanina. At yan po yung kanyang manggahan. So pupunta natin mamaya yan, nasa 14 na mangga, tapos meron pong fish pan po dyan sa part na yan. So ito po yung way na papunta po sa provincial road. 2 lane po yun, papunta rin po sa National Highway. At pasensya na po kung hindi po namin makukuhanan ng drone dahil yun nga po sabi ko, hindi pa kasi maayos yung drone po namin at disgrasya po si Boss Jason, hindi pa po siya makalakad at wala pong nakakaalam sa aming 4 kung sino marunong magpalipad ng drone na yan. So video po muna ipapakita namin tsaka mga picture po ng property na ito. So puntaan naman po natin yung kanyang manggahan. So ipagpapatuloy ko lang po yung pagkuha ng video sa property na ito. At ito nga po ay andito po ako sa side o sa ano po niya ng property. So sila nanay tsaka tatay yung aming source sa property nito. Dito sa part nito may mga puno ng mga tawag dito Madrid de cacao, tapos merong bakod na o merong kable o barbed wire na nakalagay at may mga nakita kong concrete post pa isa-isa nga lang. At ito nga po ay yun nga po ulitin ko, ito po ay 8,000 square meter po more or less at ang presyo po ng property nito ay 2 milyon. Sabi po ng aming source ay may konting bawas pa naman daw po sa presyo. Tinanong ko nga po yung obligation po ng seller
ay hindi po niya masagot, pero ang sabi niya po sa amin ay pag-uusapan na lang daw po. Pag-uusapan na lang daw po yung obligasyon po ng bawat isa. So hanggang dito po yung property. Nandito po yung naputol na poste ng bakod. At ito nga po may mga Jimelina, Madrid Cacao na nakatanim sa kanyang boundary. Pero kailangan pa rin po natin itong ipa-relocate survey para ma-eksakto natin o malaman natin yung mga eksaktong boundary ng property na ito. Ayan, nasukal nga lang po dito, pero kami rin po ay nangungontrata rin po sa paglilinis. Ganon din po sa pagbabakod. Kung gusto nyo magpabakod po sa amin, pag-usapan na lang po natin yung presyo o kontrata ng bakod tsaka linis, pwede natin pagsamahin na lang. Ayan, dito sa part na ito may part na malalim pero hindi naman yung masyadong yan natin yung bukid din po yan. So meron mga puno ng kawayan, may puno ng kawayan dito, ayan, at yung mga Jimelina. Tapos ito na po yung kanyang ito po yung kanyang manggahan na po. So yun nga po, kitang kita naman po, masukal po talaga. Kaya kailangan po natin tong palinisan. Tsaka yung kanyang mga boundaries ay hindi pa po namin maipakita sa inyo ng maayos dahil ini-estimate na lang po namin yung mga boundaries po niya. Pero kailangan po na talaga natin ipa-relocate survey. So ito po yung mga manggahan po niya, nasa 14 daw po na puno ng mangga. At ito nga po ay yun nga, mango farm na mayroong rice farm din, at may part na bakante na parang pasture po o kaya kugon. Yun po. Tsaka may punong bayabas dito. Pero ang classification po na ito, makikita po natin sa tax declaration kung ano yung mga nakadeclare na classification ng lupa na ito. Tapos siningan ko si nanay kanina ng xerox ng title, hindi daw siya nakakuha. Pero yung sabi niya, hihingi ako. Kaya kung sakaling mag-viewing po kayo, ayan, ipapakita na lang po namin sa inyo yung copy ng title. Ayan. So yan po yung bukid po niya, yung tinuro ko kanina. Andun po yung farm to market road. Ayan, andun sila nanay at si tatay, yung aming source. At tignan nyo po kung gano'ng kaganda. Dito sa part na ito meron kang mountain view. Ayan, dito ka pwedeng magtayo ng ng bahay or rest house dito sa part na ito dahil medyo patag siya. At dito sa part na ito andito yung fish pan naman. Ayan. Alam ko may fish pan to kasi nakita ko na dati to. Ito yata yung fish pan sa may mangga sa part na yan. Tapos okay, pagunin pa po yan. So hindi ko na pumapuntahan yung ibang part dahil masukal nga po. Baka may makaapak ako ng gumagapang dyan. Ayan. Pero kailangan natin itong yun nga, kailangan din natin linisan para at least matanggal yung mga damo. Alam niyo naman pag farm lot ay madamo siya tsaka po. So yun nga, limited lang na po kasi yung sinabi po sa amin ni nanay sa property nito. At kung gusto niyo pong puntahan tong property nito, mag-schedule lang po kayo Monday to Saturday po dahil yun po yung aking available na schedule. Pero pag Sunday naman po ay pwede ko kayong i-recommend o pwede kong kausapin yung aking ibang mga kasama sa team para samahan po kayo dito sa property. Ayan. Ayan. Ang pangalan po namin Team Realtors po. At ayan po. 5 po kami doon na magkakasama. Boss Jason, Boss Alistair, ako, si Boss Ronald, tsaka si Boss Chris. Yan po yung mga kasama ko sa Team Realtors po. So maganda po tong property na ito dahil yun nga po, mayroon siyang mangga at meron din kasamang bukid na income generated na po na pwede natin pagkakitaan. At syempre po, paunti-unti po may babalik natin yung in-invest po natin dito sa property na ito kung sakaling kayo po ang makabili. Ang alam ko boundary niya dyan sa may ewan ko lang kung nakuha itong puno ng sampalok, pag ganyan po yun taas gumanon na po siya. Ayan, medyo masukal lang po talaga kaya hindi ko po mapasok yung ibang mga part, pero maganda po yung
property nito. Tsaka yung view po niya maganda rin. Kailangan lang po talagang linisan yung ibang part. May mga puno ng Jimmy na dito. Ayan. So, yun po sinabi ng aming source. Nasa mga 14 daw po na puno ng mangga. Sabi na aming source sa property na ito. Ayan po. Yan. So, malaki na po yung kanyang puno ng mangga. Siguro estimate ko na sa mga ano na to. Mga 20 years na po. Ayan. Or mga 20 to 25, mga nun. Mga ganun po ang aking estimate sa mga puno ng mangga po niya. Ulitin ko po. Itong property nito ay located po dito sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. At ito po ay meron pong sukat na 8,000 square meter. At ito nga po ay ang presyo po niya is 2 milyon. At ano pa? At pag-usapan nyo na lang po ni seller yung obligasyon po ng bawat isa. Ayan. So sa mga bago pa lang sa akin YouTube channel, huwag nyo sanang kalimutan po mag-subscribe at pakihit na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin property. At sa Facebook naman po, please paki-follow nyo po ako para ma-update din po kayo sa mga binablog po namin mga property, kasi ina-upload ko po ito sa aking YouTube at saka sa aking Facebook account. Yan. Pero hindi po sa aking reels, paki-follow nyo rin po ako sa TikTok. Yan, paki-follow rin po sa TikTok. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.